Hello everyone, my name is Lloydie at welcome po ulit sa video ko. So ang topic po natin ay ang fresh na balita. In-announce po ito ng Korean government na sinasabi nila na ang Foreign Worker Support Center ay ipapasara na po nila next year. So ang ibig sabihin, ang mga migrant center na under ng labor office, ito po ay may siyam na migrant center na nagpapatakbo po ay ang labor talaga, under sila ng Ministry of Labor. So ang sabi kasi nila, ang mga migrant center na ito ay magkakaroon na lang ng opisina hanggang ngayong taong December. So ang reason po nila ay ikinat ang budget related sa foreign migrant workers. So alin-alin po bang migrant workers ang maaapektuhan? So according sa kanila, ang Hanguk, Ujungbu, Gimhae, Changwon, Incheon, Daegu, Cheonan, Gwangju at Yangsan Migrant Center po ang maaapektuhan ng closure na ito. So, hindi po siya magandang balita, hindi lang para sa mga Pilipino na EPS, hindi lang naman kasi mga EPS ang natutulungan ng mga migrants office na yan, pati yung mga ibang klaseng visa, basta foreigner kayo na nandito kayo sa South Korea, natutulungan talaga ng mga migrant office. So, ang nangyari kasi nga, dahil ikakat nga ng Korean government ang budget ng mga migrant office na iyan, so wala silang pagkukuhanan ng budget. Paano nila magagawang tumulong sa mga kapwa natin dayuhan dito sa South Korea kung wala silang budget para gawin ang mga dapat nilang gawin, di ba? So, iyon po yung malaking problema na kinakaharap ngayon ng mga dayuhan dito sa South Korea. Uulitin ko, ito ay hindi lang po makakaapekto para sa mga Pilipino. Lahat po ng foreigner dito sa South Korea ay maaapektuhan nito, lalong-lalo na ang mga papasok pa lang. Although may mga ibang migrant center naman na hindi kasama, pero kasi ang 9 major na migrant center na po iyan ay under po talaga siya ng labor office. So, napakalaki ng access nila pagdating sa mga labor law, sa mga bagong balita sa batas, kasi sila talaga yung unang nakakaalam. Kaya, abangan po natin kung ano ang mangyayari, kung magkakaroon ba ng ibang paraan para makapagpatuloy maglingkod ang mga migrant center para sa mga dayuhan. Nabablangko ko kasi nakakalungkot po yung balita. Hindi lingid sa kaalaman nyo, nagtrabaho din po ako sa migrant center at alam ko yung mga hirap ng mga dayuhang manggagawa, mga foreigner na nagpupunta dito sa South Korea na hindi sila marunong mag-Korean, hindi sila marunong Nalulungkot lang talaga ako. Kasi malaki po talagang tulong yung mga migrant center na yun para sa mga foreigner. Para makapamuhay sila ng maayos dito. Sana lang magkaroon sila ng ibang way para maipagpatuloy para magkaroon ng ibang paraan. Sana makaisip sila ng ibang paraan para mapagpatuloy ng mga tao yung ginagawa nila. Kasi yung mga tao dyan sa migrant center, nandyan sila kasi gusto nila yung ginagawa nila. Hindi sila nandyan para kumita ng pera. Kasi ang migrant center, mababa po talaga yung sweldo dyan. Nandiyan sila para tumulong sa mga tao. Masaya sila kapag may natutulungan silang tao. Masaya sila kapag yung idinadaing sa kanila ng isang foreigner, na-resolve nila. Iyon kasi yung magasarap sa feeling kapag nasa migrant center ka. Hindi dahil gusto mong kumita ng pera. Nasa migrant center ka kasi gusto mong makatulong sa mga kababayan mo. Gusto mong hindi sila ma-discriminate dito sa bansa kung nasaan tayo ngayon, 'di ba? So sana talaga pinagdadasal ko na maging
okay, magbago pa yung announcement na yan, makahanap sila ng ibang way, paulit-ulit ko sinasabi talaga, sana ipagdasal natin na makahanap sila ng ibang paraan para makapagpatuloy yung mga migrant center sa paglilingkod sa mga kababayan, hindi lang sa atin, di ba, sa pati na yung mga ibang lahi. Pasensya na kayo kung nagiging emotional talaga ako kasi naiiyak talaga ako ngayon kasi ang lungkot ng balita, di ba? Sobrang nalulungkot ako dun sa balita. Kaya ipag-pray po natin na magkaroon ng ibang paraan talaga. Magkaroon ng makahanap ng budget, mabigyan sila ng budget para makapagpatuloy sila sa paglilingkod sa mga foreigner dito sa South Korea. Kasi sa totoo lang, yung ginagawa naman nila, hindi naman yan para lang sa mga foreigner na nandito, para din naman yan sa mga Korean, lalong-lalo na yung mga employer na kinakailangan ng mga informasyon, hindi alam ang pagpuproseso nito, hindi alam yung ganyan, hindi alam yung ganon, kailangan nila ng translator, di ba? Libre binibigay yan ng migrant center. So sana talaga magkaroon ng magandang balita bago mag-end ang year 2023. So yun lang po muna kasi talaga nalulungkot po ako sa balita na yan. Again, this is Lloydie. Thank you for watching. See you sa susunod kong video. Bye-bye!